sistematikong korupsyon. Sistematiko ibig sabihin, maraming kasali dito. Bukod doon sa mga contractors, ang mga contractors hindi yan makakapangurap kung walang nangungutong. Yung mga nangungutong sa kanila sa DPWH, hindi yun magagawa kung walang magpupondo sa kanila. So ang nagpupondo sa kanila ay mga tao sa House of Representatives. Nabuo na natin ang storya. Alam na natin na ito ay isang sistema, ito ay ecosystem ng korupsyon. Ma'am, magandang araw. Ma'am, bakit po tayo sumama or nakilahok dito sa itong peace rally na inorganisa po ng United People's Initiative? Well, una sa lahat, ito ay isang pagtitipon na inorganisa ng mga retired military natin. Naniniwala ako dun sa wisdom ng ating mga retired military kung paano natin lalabanan ang korupsyon at yung kanilang pag-oorganisa ng mga tao, pag-iimbita sa iba't ibang mga sektor ay tingin ko ay napaka-strategic at talagang magandang pundasyon para talagang mahikayat ang lahat regardless kung ano ang iyong political biases, regardless kung ano ang iyong mga political affiliation. Ang importante, labanan natin ang korupsyon dahil ang korupsyon ang nagpapahirap sa ating bansa at managot ang dapat na managot. At nakikita ko na ating mga retired official ay tinitingnan ang problema sa flood control project bilang isang problema na nangyayari. So, hindi ako nagdalawang isip na makiisa sa ating mga retired generals at inaanyayahan ko lahat na tumalima rin sa panawagan. Tumama rin ang lahat. Ma'am, ito na ba yung sinasabi natin o inihintay natin na timing? Timing, ito para magkaroon ng ganitong klaseng revolution ba kung tawagin po? Yun ang tinitibok ng puso ko. Yun ang gusto kong mangyari na talagang ang mga Pilipino magkaroon na ng consciousness, no, na itama talaga yung mga mali dito sa bansa. Look at the problem and solve it. Because if we're not going to do that, ang problema sa flood control project, paulit-ulit lang to. Kung cosmetics ang magiging solusyon sa problema natin sa korupsyon, paulit-ulit lang to at nakakahiya tayong lahi, nakakahiya tayo sa mundo kung hindi natin matatama ang mga mali dito sa bansa natin. Ma'am, tama ba yung ginagawa sa mga pagdinig na puro contractor lang yung kumbaga pinapanagot ng ating mga mambabatas or dapat talaga hanapin yung mastermind na nasa likod nito mga talamak na korupsyon dito sa government? Madam, ang mga contractor ay pinakamababa na na player dito sa korupsyon na ito. Ang problema sa ating natin ngayon sa ating gobyerno ay ang sistematikong korupsyon. Sistematiko ibig sabihin, maraming kasali dito. Bukod doon sa mga contractors, ang mga contractors hindi yan makakapangurap kung walang nangungutong sa kanila sa DPWH, hindi yun magagawa kung walang magpupondo sa kanila. So ang nagpupondo sa kanila ay mga tao sa House of Representatives. Nabuo na natin ang storya. Alam na natin na ito ay isang sistema, ito ay ecosystem ng korupsyon. So therefore, dapat hindi lang tayo magtatapos sa contractors lang. Dapat kailangan lahat ng mga involved dito, lalo na yung most guilty, kailangan sila maialay ang leeg nila sa taong bayan dahil sila ang nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Ma'am, last na lang, mensahe nyo po sa ating mga kababayan na wala pa dito sa, kumbaga, sa lugar kung saan tayo nagsasagawa ng peace rally. Wala pong magtatanggol sa atin. Wag po tayong maghintay sa kung sino man na magliligtas sa atin. Mga kapwa ko Pilipino, ang meron lang tayo, isa't isa. Wala pong magliligtas, wala pong magsosolve ng problema natin kundi tayo. So dapat po magsilabas na po tayo. Huwag na po nating tanggapin ang ganitong klaseng buhay. Mas deserve po natin ang buhay na maayos, desente, may dignidad. Hindi po yung lagi tayo nakalubog sa baha, konting ulan, inaalip po ang mga kababayan natin, mga estudyante, nagpupunta sa eskwelahan, basa, naka-uniform, tumatawid sa baha. Huwag po natin i-accept ang ganitong buhay. Lumabas na po tayo. Ang magsasalba lang po sa ating kapwa Pilipino ay tayo-tayo lang din. Magmahalan po tayo, magtulungan tayo, magkaisa tayo. Maraming salamat. Walang iba kundi